Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Salamat po sa inyong pagtugon at pagpunta po rito sa ating iglesia. And also thank you po rin sa mga nanonood sa ating online broadcast sa araw po na ito. This will be the last Wednesday of October. Tama po mga kapatid? Yan, nakompleto po natin yung buong October. So salamat po sa biyaya, charis ng ating Diyos na buhay. Okay, so handa na po ba tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. So before we start, let me just give you some few reminders. First off is paki-silent po ang ating mga cellphone. Bakit po? Bakit? Para ma-avoid natin ang distraction. And also, it is a sign of respect para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Saglit lang naman po ito. Amen po mga kapatid? Amen. Also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat ano daw pong gagawin? Magsusulat po tayo ng salita ng Diyos na buhay. Also, don't forget to invest and bring a family and friends sa ating church. Huwag po tayong pumayag na matapos po yung buong 2024 na wala po tayong nadadala kahit isa sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Also, if you have internet or data of your phone, don't forget to watch our online worship services. Dalawa po yan every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday naman po. Anong oras sa Sunday? Alas 8 ng umaga, 8 a.m. So please like, share, and subscribe po sa ating mga videos para hindi lang ikaw ang mapagpala, kundi lahat po tayo. Amen po ba? Hallelujah. So handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So kung handa na po tayo, ay sabay-sabay ng tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po mga kapatid? Sapagkat mas malaking pakinabang pag tayo nagdideklara ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So let's proceed with our topic for this Wednesday midweek service. Tayo pa rin po ay nasa series na tinatawag na Charis. Sabi nga po natin, Charis. Yan, thank you so much. It is the gift of favor for everyday life, part number 10. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo bigyan ng pabor at hindi lang basta isang beses, dalawa o tatlong beses, kundi ano daw pong sabi dyan? Everyday. Sabihin sa katabi, everyday. Kaya pag namimiss mo ang pabor ng Diyos, delikado kasi ikaw ang nawawalan ng maraming pagpapala. Amen po? Amen. Hallelujah. So, we are still talking about the old and new covenants in connection with our righteousness. Sapagkat noon po, pag nakita nyo po sa picture natin, ang pinapaboran po ng Diyos ay sino po? Yung mga righteous or mababait. But that is according to the law. Pag sumunod ka sa batas, pagpapalain ka ng Diyos. Pero pagdating naman po sa New Covenant, Jesus is the game changer. Sapagkat nagbago po ang takbo ng kwento. Bakit po? Sa pamamagitan ng biyaya, hindi tinitignan ang iyong kabaitan, kundi tinitignan ang kabaitan ng Diyos sa buhay mo. Can you amen? Kaya kahit hindi ka karapat-dapat, dahil sa grace o biyaya, pinagpapala pa rin tayo ng ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan po natin ating Diyos na buhay. So let's look again at the close comparison of the old and new covenant. Tingnan nyo po yan. Sabi dyan, under the old covenant. Pakibalik po. Next pa po, pakibalik pa. Under the old covenant or law, even the best, failed. No? Kahit napakagaling mo na, napakahusay mo na, pag pinairal mo ang batas ng Diyos, babagsak at babagsak ka. Tama mga kapatid? But, however, under the new covenant or grace, look at that, even the worst can be saved. No? Kahit pinakamasama ka pang tao, kahit na sabi nilang pinakawala kang walang narating o walang kwentang tao, brothers and sisters, kayang-kaya kang iligtas ng ating Panginoon. Amen po ba? At kasama po dyan ang pabor ng Diyos sa pagliligtas niya, ang protection, ang provision
para sa kanyang mga anak sapagkat mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kaya nga po kahit hindi tayo karapat-dapat, nakakatanggap tayo ng pagpapala sapagkat napakayaman ng biyaya ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So malinaw na po yan mga kapatid ha. So ang laki ng pagkakaiba. Look at the law versus grace sapagkat bibigyan din po natin ito. Hindi natin masisisi ang mga old covenant people, no, yung mga sinaunang tao, sapagkat nung panahon na yon, God has been strict to them. Napakaigpit din talaga ng Diyos during that time. So, ano nangyari? Dahil naranasan nila ang batas, ang law, ang ginawa nila ay ipinasa lang nila sa mga nasasakupan nila. Parang ganito yon. Kung sa palagay nila, kung kami ay nahirapan, edi pahirapan din namin kayo. Ganun lang po yun. Kaya po, papaano nila ito ipapatupad? How? By obeying also the strictness of the law o ng batas. Sapagkat kung sumunod kami ng sobrang higpit sa batas, dapat kayo rin ay sumunod. Tama mga kapatid? Or else, hindi patas ang laban. Pero ang 1 million question ay ito. Tatanungin ko po kayo, tingin kayo sa akin. Parusa lang ba ang kayang ibigay ng Diyos? Kaya rin ba niya magbigay ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagpapala? Hallelujah, palakpakan nga natin ang ating Diyos sa buhay. Now, kung alam natin ang Diyos pala kaya rin magbigay ng biyaya, di ba? Ito dapat ang laman ng lahat ng ating mga pagtuturo. Tama mga kapatid? At pag narinig to ng maraming tao, mas marami ang lalapit sa Diyos sapagkat hindi galit ang Diyos sa tao. Galit ang Diyos sa kasalanan na nasa tao. Inalis ng Diyos ang kasalanan, kaya pag tinanggap mo si Kristo, mabait ka na, mabango ka na sa Diyos at papaburan ka ng ating Diyos na buhay dahil kay Kristo Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So nakita niyo po yung pagkakaiba. Sa law, parusa. Pero sa grace ng Diyos, pagmamahal ang ibibigay ng Diyos. Saan kayo? Sa parusa o pagmamahal? Marunong kayong pumili. However, no, sa kabilang banda, nakita ng Diyos na walang makasunod sa lumang kasunduan or law, kaya dahil mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos sa tao, si Lord na ang nag-adjust. Ano niya po nangyari? God verified that the old covenant is what? Faulty, no? It is defective and something's wrong. Pero sinabi ko na nakaraan, hindi dahil ang Diyos ang may problema o dahil ang Diyos ang nagkamali, never, sapagkat ang Diyos ay perfect. Amen po mga kapatid? Hindi nagkakamali ang Diyos. Sino po ang may problema? Ang tao na kausap ng Diyos. Sapagkat ang tao kagaya natin ay laging nagkakamali. Amen mga kapatid? So hindi si God ang problema. Sabihin sa katabi, hindi ang Diyos ang problema. Tao ang may problema. Tama mga kapatid? Amen po ba? So anong ginawa niya? So he is determined to start a new covenant bago through the cross of Christ. Can you hear amen? So dahil merong problema ang nauna, naggawa siya ng panibago at bagong kasunduan. Ganito po ang sabi, Hebrews 8 verse 7, review lang tayo. If the first covenant or the law has been faultless, walang mali, there would have been no need for second covenant grace to replace it. Pero nakita natin may problema, kaya dumating ang ikalawang covenant ng Diyos. Sa Tagalog, kung walang kakulangan ang unang tipan or the law, hindi sana nangangailangan ng ano daw, pangalawang tipan or the grace. So, let's answer now the question, what is, next po, new covenant. Ano nga po ba ang ating sagot diyan? What is new covenant? It is the new covenant. The new covenant is the second covenant of God to man, which is ano daw? Better covenant, no? By definition, it is the promise that God will forgive sin, restore fellowship with those hearts are turned towards God. Kaya napakaganda po ng ikalawang kasunduan sapagkat ang tawag dito ay better covenant. Sabi nga natin, better covenant. Amen. Ito'y pangako sa mga taong gustong manumbalik sa ating Diyos na buhay. Hindi ka tatanggihan. Romans 8:3-4, the law of Moses could not save us. Napakaliwanag.
The law of Moses could not save us. Ang 10 utos, hindi tayo kayang iligtas niyan. Bakit? Lagi tayong magkakamali. Because of our sinful nature. Hindi tayo makasunod. Nagkakamali tayo. Kaya laging bagsak. But God put into effect a different plan to save us. He, sino yan? Si God sent His own Son. Sino po yun? Jesus Christ in a human body like ours, except that ours are sinful, no? Kagaya nating tao, pero si Kristo hindi siya makasalanan kagaya natin. Tama? God destroyed sin's control over us by giving His Son Jesus as a sacrifice for our sins. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. In verse 4, ito po yung kasunod, He, Jesus Christ, did this so that the requirement of the law would be, fully accomplished. Sabi nga natin, fully accomplished. No? Buong-buo ng nagawa, fully accomplished for us who no longer follow our sinful nature, but instead, follow the Spirit. So nakita po natin na dahil kay Kristo, nasunod na ang lahat. Sabi nga natin lahat ng utos ng Diyos. Kaya sabi, next po, in the new covenant, sabi po rito, Christ fulfilled the righteous requirement of the law so that in Christ, anong mangyari? We can receive, God's blessings as a gift. No? Gusto niyo po ba ng regalo? Tayo makakatanggap na raw ng regalo, wala kang babayaran sapagkat si Kristo na ang nagbayad ng lahat ng to. Amen na kapatid? Isang patunay, sabi po ni John 1:16, because He, Jesus Christ, was what? Full of grace and truth. From Him, we all received, look at that, one gift after another. No? Meron ka ng regalo, may kasunod pa kasi hindi nauubusan ang Diyos. Amen? 2 Corinthians 1:20, one of my favorite verse din. Sana paborito mo ang verse na to. 2 Corinthians 1:20, the yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ, thank you, we say yes or amen to the glory of God. Nakita niyo po yon? Kung meron kang gustong hilingin sa Diyos, lahat ng pangako na yan na nakita mo sa Biblia, yes na kay Kristo. Kaya pag nag-pray ka in Jesus' name, sasabihin ni Kristo, Amen. Sige, ipagkakalo po yan kasi natupad na ito ng ating Panginoong Hesus. Shout Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Are you still with me, mga kapatid? That is why it is called, next po, a better, sabi natin, a new and better covenant. No? Mas maganda, mas maigi, mas mainam na kasunduan. Tama po mga kapatid? Nung nakaraan, tinanong ko na po sa inyo to eh. Kung ikaw ay pagod na sa iyong buhay, ayaw mo nang maging mahirap, at bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na maging maginhawa sa buhay, maging mayaman, tatanggihan mo ba o tatanggapin mo? Tatanggihan o tatanggapin? Tatanggapin. Amen mga kapatid? O ire-reject natin? No? Binibigyan ka na ng Diyos ng magandang buhay. Anong gagawin natin? Dapat po ay tanggapin natin ang magandang buhay na ito. Bakit? Kasi hindi maganda yung kalagayan mo sa mga oras na ito. Can you amen? Pero napakaganda ng pangako ng Diyos. Tingnan nyo po, John chapter 10 verse 10. Binibigyan tayo ng pagkakataon. A thief is only there to steal and kill and destroy. Sino yan? Hindi ako Jesus came so they can have real and eternal life. Napakaganda ng unang pangako. Tunay na buhay at walang hanggang buhay. Ano pa? More, and look at that, better life than they ever dreamed of. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? God wants us to have a better life right now. Tama mga kapatid? Yun ang gusto ng Diyos. And that better life is only found in Jesus Christ. Because life in Christ is definitely better. Tama mga kapatid? Ang buhay natin kasama si Kristo ay better. Tama po mga kapatid?
Amen. Now, the question is, next, who is the guarantee of this better covenant? No, sino po bang gumarantiya? Sinong guarantor natin? Everybody? Jesus is our guarantee. He is our guarantor. He is our backer. Sakaling pumalya ka, 'di ba? Mabait ka ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Linggo pumalya ka. Andiyan ang backer mo. Si Jesus, garantisado ang pabor ay darating sa iyo sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos na buhay. Shout amen. Hallelujah. I hope na naintindihan yung word na guarantor lalo na sa mga nagpapahiram. Tama mga kapatid? Amen mga kapatid? Amen. So hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabihin sa katabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Now let's look at the question na iniwan natin. The 1 million question. Meron pa pala. Hebrews 7:22. Sabi diyan, because of this oath, anong pangako yon? The oath of priesthood, Jesus has become the guarantee of a better covenant. Ang cross-reference po niyan ay sa Psalms 110 verse 4. Kayo na lang po ang magbasa. Now, let's continue and answer the question. 1 million question. Next po. What makes the new covenant or grace a better covenant? No? Bakit ba ito naging mas better, mas mainam o mas magandang kasunduan? Gusto niyo po bang malaman mga kapatid? Amen. So, dito po tayo magpo-focus. Number 1. Ano po yon? Next. Number 1 is seeing the better picture. Sige nga po, sabihin natin, seeing the better picture. No? Nakikita mo na ang maganda at tunay na larawan. Because we are talking about the shadow versus reality. Ang Old Covenant sa Bible ay tinatawag na shadow. Sabi nga natin shadow. Ang reality naman or katuparan is the New Covenant. At ang anino, malabo po yan. Tama mga kapatid? Pero ang reality, ang malinaw ay walang iba kundi ang bagong tipan ng Diyos. Can I amen? Amen po. Hebrews 10 verse 1, letter A. Sabi diyan, the law or the old covenant is only a shadow. Malinaw, no? Of the good things that are coming, not the realities themselves. Napakalinaw po, no? Ang law is the shadow or anino. Hindi pa ito malinaw, hindi nila maintindihan sapagkat hindi ito masyadong naipapaliwanag. Do you get that mga kapatid? Amen. Now, let me show you an illustration. Isa po sa nature ng shadow or anino, pag nakakita ka ng anino, ito po yung malabo. Tama mga kapatid? Tama po ba? Bawat nakakita ka ng isang anino, masasabi mo ba na si Brother Ramsel yon? Hindi agad. Kasi anino lang siya. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Hindi maintindihan, nakakalito, at nagbibigay ng takot ang shadow. Amen mga kapatid? Amen po. Kaya, pag ikaw ay natatakot, nagigilty sa iyong buhay, samantalang tinanggap mo na si Kristo, sigurado po na ang iyong pinaniniwalaan ay old covenant. Tama mga kapatid? Nakukuha niyo yung lesson, no? Tama mga kapatid? Sapagkat sa New Covenant, hindi na tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot. Let me read you the verse. Sulat niyo po ito. Romans 8:14-17. Because those who are led by the Spirit of God, the Holy Spirit, are what? Sons of God. Pag ikaw ay dinadala at pinangungunahan ng banal na spirito, anak ka ng Diyos. 15, look at this. For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear. Hindi ka na tumanggap ng espiritu ng pagkatakot. Anong tinanggap natin? But you receive the spirit of sonship. And by Him, we cry, what is that? Abba, Father. Amen mga kapatid? Siyempre, kahit ako, mayroong hari, lalapit ako, baka magkamali ako, wag na lang. Pero kung alam ko nang lalapitan ko ay tatay ko. Amen mga kapatid? Minsan nga kahit mga anak mo, andusing-dusing. Lalapit pa rin sa magulang, pero hindi sila itataboy. Medyo mapagalitan nga lang ng konti. Tama kapatid?
Pero alam natin na kapag tumawag tayo ng Ama sa ating Diyos na buhay, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo tatanggihan at pababayaan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? So wala nang pagkatakot pag nasa New Covenant. Verse 16, the Spirit, Holy Spirit Himself, look at that, testifies. Sabi mo nga, testifies. Anong ibig sabihin? It affirms, it speaks to our spirit, your born again spirit. Yung Holy Spirit nangungusap sa yung born again spirit. Anong sinasabi niya? That we are God's children. Wow! Can you hear amen? Sino sa inyo magsasabing hindi siya anak ng Diyos? Wala! Sapagkat kinakausap ka na ng banal na espiritu. Sinasabi niya, o anak ka ng Diyos, magsimba ka na. Tama pa din? Nagkamali ka, humingi ka na ng tawad. Can you hear amen? Amen po ba? 17. Now, if you are children, then look at this. We are heirs. Sabi mo nga, heirs. Ano sa Tagalog noon? Tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Christ. Tagapagmana ng Diyos at kasama pang tagapagmana ni Kristo. Kung ano yung matatanggap ni Kristo na anak ng Diyos, matatanggap din natin. Meron pa sa Ama. Doble-doble. Tama mga kapatid? Amen po ba? Wow! If indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Tama mga kapatid? Kaya yung mga nagpapagal dito sa Bible study, pumupunta sa gawain ng Diyos kahit napakalayo, kahit umuulan, kahit inahabol ng aso, you share in the suffering of Christ. Can you hear amen? At dahil nakikishare ka sa paghihirap ni Kristo, tatanggap ka rin ng pagpapala mula kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Sabihin sa katabi, tagapagmana ka. Wow. So start claiming your inheritance. Tama mga kapatid? I-deklara mo na, hilain mo na mula sa langit ang iyong mga mamanahin. Lord, pahingin naman 1,000,000 dyan, 1,000,000 muna. Can you hear amen? And you are entitled for that because you are heirs of God and co-heirs with Christ. Can you hear amen? Amen. Yung mga nag-amen, sila lang tatanggap ng 1,000,000. Bahala po kayo dyan. Another example is the malabong turo ng mga tagapagturo noon about the true celebration of the day of worship. We call that, ano po yan? The Sabbath day. Sabi nga natin, Sabbath. Yan. Pag sinabing Sabbath, it is the rest day. Hindi mo, kundi rest day ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagtrabaho ng 6, sa ikapito siya ay nagpahinga. So nagpahinga ang Diyos nga nagpahinga, ikaw pa kaya? Are you with me mga kapatid? So, dito, malabo ang turo ng ilan, kaya ito'y tinuturing na shadow for many people kasi nalilito at malabo ito sa kanila. Let's look at the verse. Colossians 2:16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regards to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. No? So yung mga nabanggit na to, these are the old practices in the old covenant. Tama po ba mga kapatid? Pero ang tanong dito ay, ano pa talaga ang malinaw na araw ng pananambahan sa Diyos? Linggo ba? Hello? Linggo po ba mga kapatid? Sabado po ba? Biyernes ba sa Middle East? Kami nung nasa Saudi ay Biyernes? Or Wednesday? Ano pong sagot natin? Every day. Tama mga kapatid? O anumang araw, basta may isang araw ka na pamamahinga at sinasamba mo si Kristo na Diyos ng Sabat, ito po ay pasok sa prinsipyo ng Sabat. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sapagkat sabi ng Mark 2:27, the Sabbath was made to meet the need of people, not people to meet the requirement of the Sabbath. Sa verse 28, so the Son of Man, Jesus, is Lord of every day. No? Diyos siya ng lahat ng araw. Look at that. Even the Sabbath. No? Kahit pa ang Sabbath day. Now, ang malinaw po, kailan tayo magsisimba, kailan tayo magsa-Sabbath day or magpapahinga, anumang araw pwede, basta ang malaga, sinasamba mo ang Diyos sa araw na iyon. Can you hear amen?
Amen po. Sige, palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Now, isa pa po, kaya nagsisimba ang mga tao ay para makatulong ang church sa tao. Tama po mga kapatid? Nabanggit ko na po ito noong nakaraan. Not vice versa. Now, kunyari, ikaw ay tumutulong, ikaw ay nagbibigay sa ating church. Ito ay dahil, tingin po kayo sa akin, dahil nakatanggap ka ng higit na pagpapala na hindi nauubos at nawawala mula sa Diyos. Can you amen? Amen po mga kapatid. Anong mga pagpapala ito? Spiritual na blessings. Tama mga kapatid? Kaya nung nakatanggap ka ng maraming spiritual na pagpapala, natutunan mong magbigay at magbalik ng pasasalamat. Sapagat ito ay regalo ng banal na spirito sa lahat ng anak ng Diyos. Can you amen? Ever wonder na kapag bumunot ka ng 1,000, napakadali para sa'yo kasi ibinigay ng Holy Spirit ang fruit na iyan. Pero yung iba, makabunot lang na 100, nilalagnat pa. No? Kasi hindi mo gift yan. Hindi pa naibigay sa iyo, pero may iba kang gift. Can you amen? Amen po mga kapatid? Amen. Another example for that is Zacchaeus. Kilala niyo po si Zacchaeus? Amen? Si Zacchaeus po is the chief tax collector. Siya po yung sa panahon natin, BIR, no? Puno, siya ang pinaka-head. At nung maranasan niya ang kaligtasan kay Kristo, anong ginawa niya? 4 na beses, binalik niya yung mga na daya niya kung sakali man. Amen mga kapatid? Let's look at the story. Luke 19 verse 2. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was what? Wealthy. Napakayaman niya. In verse 5, nasa baba, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, tumingin siya sa taas, nakita niya, sabi, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. Sapagkat alam niyo ng kwento ni Zacchaeus, siya po ay napakapandak, siya ay napakaliit, kaya kinailangan niyang umakyat sa puno, sapagkat napakaraming tao, hindi niya makita si Jesus. Are you with me mga kapatid? Amen. Pero dahil sa ginawa ng yun, ito'y pananampalataya niya na pag nakita niya si Jesus, may mangyayari sa kanyang buhay. Can you amen? So sabi ni Jesus, baba, halika rito, papunta ako sa iyong bahay. Look at verse 19, Luke 19 verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, nung nasa bahay na sila, look Lord, sabi niya, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated, may nadaya ako, anybody out of anything, itinan niyo po, I will pay back 4 times the amount. No? Pansinin niyo ang kwento. Hindi sinabihan ni Jesus, hindi niya sinabihan si Zacchaeus na, magbago ka na. Hindi po. Nagkusa si Zacchaeus. Bakit? Sapagkat totoo na naranasan niya ang kaligtasan, ang spiritual blessing na hindi nauubos, ang kayamanan na hindi nawawala. Can you amen? Kaya baliwala lang sa kanya ang pera. Can you amen? Sapagkat mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa natin kaysa sa mga pera na kinikita natin. Can you amen? Amen po mga kapatid. So ibig sabihin ganito, si Zacchaeus nakakuha ng higit pa sa pera, higit pa sa kayamanan sa Diyos. Ito yung kanyang salvation, kaya nagbigay siya, nagbalik siya sa Diyos at sa mga tao. Can you amen? Amen mga kapatid? Ever wonder na mayroong mga milyonaryo, may mga negosyante na aburido, nawawala ng bait, gusto nang magpakamatay sapagkat nalulugi, pero nung sila ipag-pray, sila makarinig ng salita ng Diyos, nabuhayan sila. Nagkaroon sila ng pag-asa at itunuloy nilang kanilang buhay. Bakit? Totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po yun? Matthew chapter 4, verse 4. But Jesus told him, ano sabi ni Jesus? No, the scripture says, look at this, people need more than bread for their life. They must feed on, every word of God. Can you hear amen? Hindi mo lang kailangan ng physical na pagkain. Hindi mo lang kailangan puro pera, pera, pera. Ang kailangan mo rin ay salita ng Diyos na nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Can you hear amen? Kaya mapalad ka kahit walang masyadong hawak na milyon, pero nakikinig ka ng salita ng Diyos, mas mayaman ka pa sa lahat ng tao sapagkat ito ang tunay na kayamanan mula sa Diyos. Can you hear amen?
O baka ako lang naniniwala Naniniwala po kayo mga kapatid? And yung pong scripture na tinutukoy dito is found in Deuteronomy chapter 8 verse 3. Sapagkat dito po sa verse na to, tinutukoy yung word na mana. Sabi nga natin mana. This is the miracle food. Bakit? Ito'y galing sa langit, bumaba at pinakain ang mga Israelita sa loob ng 40 taon habang sila po'y nasa ilang or nasa desert. Can you hear amen? So miracle po yun na nabuhay sila. Actually, maging malinaw po sa atin na next po, ang 4 Gospels ng New Testament, kahit po nasa New Testament na sila, ano yung 4 Gospels? Matthew, Mark, ano pa? Luke, and John. Bagaman nasa New Testament sila, ano nakalagay dyan? Sakop pa rin sila and they are under the Old Covenant. Bakit po? Tanong nyo sa akin, bakit po? Bakit? Sapagkat hindi pa namamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you hear amen? At ang New Covenant, kailan nagsimula? Nung tumigis na ang kanyang dugo at siya'y namatay at muling nabuhay sa dugo ni Kristo. Can you hear amen? So, malabo pa para sa mga tao ang sinasabi ni Jesus doon sa Matthew 4:4. Kaya pagka narinig mo, ano man pinagsasabi ng maliit na pastor na to, na kailangan ako magsimba, na kailangan ako magbasa ng salita ng Diyos, na kailangan ako magdasal para ako'y mabuhay, hindi nila maintindihan. Tama mga kapatid? Amen po? Kasi shadow, sabi mo nga shadow, or malabo pa sa kanila ito. Pero binigyan na ito ng katuparan or reality. Figuratively, yung mana na tinutukoy rito is the bread from heaven and that is Jesus. Sabi nga natin, Jesus. John 6:48-51. Tingnan nyo po. Nasusundan nyo po mga kapatid. Yes, I am Jesus, the bread of life. Sino daw po ang bread of life? Si Jesus. Your ancestors ate manna in the wilderness, but, look at that, they all died. Namatay pa rin sila. However, the bread from heaven gives eternal life to everyone who eats it. No? Yung mga ninuno nyo, 40 years na pinakain ng mana, patay pa rin sila. Pero yung dumating ngayon na bread of life, pag kinain nyo, mabubuhay kayo forever. Verse 51, next po. I am Jesus, the living bread that came down out of heaven. Anyone who eats this bread, ano daw po, will live forever. This bread is my flesh. Aba, nakakatakot. Offered so the world may live. No? Nung narinig nila ito, nagkaroon ng pangamba. Ang labo ng turo. Ang sabi ni Jesus, gusto mong mabuhay ng matagal, kailangan mo kainin ang tinapay ng buhay. At ang tinapay na yan ay ang katawang ko. Amen mga kapatid? So sabi nila, ha? Ano ko, cannibal? Flesh-eating person? Kumakain ba tayo ng laman? Hindi po. Tama mga kapatid? So naging malabo para sa kanila ang katuroan na ito. Pero ang idea na ito ay pagpapahiwatig na si Kristo ay mamamatay, isasakripisyo niya ang kanyang sarili, at dahil doon, kagaya ng isang tupa, pag nawala na ang dugo ng isang tupa, pwede mo nang kainin yung tupa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ibig sabihin, mamamatay si Kristo, mawawalan siya ng dugo, pero kapalit nito ay aalisin niya ang kasalanan ng ating mga katawan. Can you hear amen? Pero ang tanong ay, naintindihan ba ito ng marami? Na pag sinabing, kainin mo ang katawan ni Kristo, maintindihan po ba nila? Hindi po. Ito'y malabo. Sabihin sa katabi, malabo. Tama mga kapatid? Kaya marami pong nahirapan at nalito sa mga nakarinig nito, even if you read verse 52 and 60 po ng chapter 6 na yan, hindi nila maintindihan. Sabi nila, this is a hard teaching. Hindi namin kayang maintindihan. Sabi diyan, anyone who eats this bread is my flesh will live forever. Grabe, ang bigat. Hindi nila kaya na maintindihan yung sinasabi ni Kristo. Pero may isang nakaunawa. Ito'y walang iba kundi sino? Si Apostol John. Si John the Baptist. Let's look at the verse. John 1:29. Ano pong sabi ni John? The next day, John saw Jesus. Sino pong nakita ni John? Si Jesus. Pero anong sabi ni John? Coming to him and said, there
is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sino nakita niya? Si Jesus. Pero sabi niya, ayan na ang kordero, ang tupa ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So yung pala yun. Tama mga kapatid? Ang tinutukoy ni Kristo na kakainin ninyo ang aking laman ay figuratively nagsasabing mamamatay ako at dahil doon ang aking katawan ay pwede nang kainin kagaya ng isang tupa na inialay. Can you amen? Amen po mga kapatid. Kaya salamat po sapagkat may mga pastors po tayo na New Covenant pastors. Tama mga kapatid? Sila po yung mga pastor na masisipag mag-aral. Tama mga kapatid? Kasi po, dahil sa kanilang kasipagan, nauunawaan na natin sapagkat ipinapaliwanag nila ang purong-purong salita ng Diyos. Kaya dati, di ba, parang ayaw mong mag-Bible study, pero nung nakarinig ka ng pastor na, maganda itong sinasabi niya, unti-unting lumiliwanag yung malabong anino ng mensahe ng salita ng Diyos. Can you amen? Kayo ba'y nai-inlove sa salita ng Diyos? Pumalakpak nga po ang nai-inlove sa salita ng Diyos. I bet you're in love with the Word of God. Can you amen? Kasi hindi ka babalik dito kung hindi ka nasasarapan sa salita ng ating Diyos na buhay. Tama mga kapatid? At dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya po, next, sa ating Holy Communion, hindi natin literal na kinakain ang katawan ni Kristo. Tama mga kapatid? Ito po ay pag-alala. Sabi nga natin, pag-alala. Saan? Hindi yung sa tinapay at sa dugo o sa katas ng ubas, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo para ikaw at ako ay tubusin sa ating mga kasalanan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya kung ginagawa man natin ang Holy Communion, ito po ay remembrance sa sakripisyo ni Kristo sa atin. Amen mga kapatid? Amen. 1 Corinthians 10 verse 3 to 4. Maliwanag po ba? Amen. Sabi rito, therefore, the Israelite ancestors all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was, sino daw? Christ. Yung bato na yon ay walang iba kundi sino? Si Kristo. Now, yung spiritual food na kinain ng Israelita, yung spiritual drink na ininom nila, at yung spiritual na bato na pinalo-palo ni Moses, nakita nila yon. Pero shadow ito. Sabihin natin shadow. Ibig sabihin, hindi malinaw sa kanila, kahit nakita nila bato, tinapay, at mana, ano yan? Pero ipinaliwanag ni Apostol Pablo, just sa 1 Corinthians 10, 3 to 4. Yung spiritual na bato na yon na nagbigay ng buhay sa mga ninuno nila, ito'y walang iba kundi si Kristo, the reality or katuparan. Can you amen? Amen po mga kapatid? Amen. Kaya sabi sa Colossians 2:7, next po, this requirement of the law are shadow of the things that were to come. The reality, however, is what? Found in Christ. Amen mga kapatid? Napakalinaw. Ang realidad, ang katuparan ay makikita kay Kristo Jesus. Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Amen. Next po, the reality is found in Christ. No? Ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, kanino makikita? Kay Jesus. Sabi natin kay Jesus Christ. Amen mga kapatid? Kaya lang ganito. Dahil noon, sa panahon nila Moses, hanggang dumating na po sa panahon ng mga propeta, wala pa si Kristo. Maliwanag mga kapatid? Kaya yung reality or katuparan or new covenant para sa lahat ng utos at pangako ng Diyos, hindi naiintindihan ng maraming mga Israelita at ng mga anak ng Diyos. So ano nangyari sa kanila? Dahil wala pa si Kristo, nag-settle down sila sa anino, and that is the law. Maliwanag po mga kapatid? Especially yung mga old covenant people. Anong ginawa nila? Sila Moses, niyakap nila ang batas. Bakit? Wala pa namang biyaya wala pa naman si Kristo during that time. Kaya ito pong law na kanilang niyakap ay malabo, hindi maintindihan, nakalilito, at nakakatakot. Tama po mga kapatid? Bakit?
kasi wala pa silang nakikitang katuparan or reality. Now, tatanungin ko po kayo. Tingin po kayo sa akin. Sino po sa inyo ang gustong sumama sa akin sa Hong Kong Disneyland? Canada. May kakayanan po ako, mga kapatid. US of A. Amen, mga kapatid? Amen? Sige. Promise ko, isasama ko yung mga masisipag sa church. Sige, palapakan natin ang Diyos. At pupunta tayo doon sa 2050. Ang tanong ay ito, magsisipag pa ba kayo sa Lord? Pumalakpak nga po mga magsisipag. Hello? Sabi ng iba, Pastor, paano kung di matuloy? Paano kung hindi mangyari? Walang reality. Yun ang problema. Kasi MU, sabi mo nga MU. Ano yung MU? Malabong usapan. Drawing lang eka. Nangako na nga, tutuparin pa. Tama po mga kapatid? Kaya ganun na nangyari. Nainip ang mga anak ng Diyos, kaya ang ginawa nila, niyakap na lang nila kung ano yung nakikita nila kahit anino. Can you amen? Without the reality sa pangako ng Diyos. But brothers and sisters, ganun din po sa pangako ng Diyos. Tama mga kapatid? Ang lahat ng pangako ng Diyos ay darating at magkakaroon ng katuparan sa takdang panahon at ito ay dumating na nang dumating ating Panginoong Jesucristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Thank you, Jesus, kasi dumating ka. Can you hear amen? So, tingnan nyo ulit. Colossians 2:7. This requirement of the law are shadow of the things that were to come. The reality, however, is what? Found in Christ. Maliwanag po yun mga kapatid? So, yung anino is the law, Old Covenant. Ang reality o katuparan is si Kristo, the New Covenant. Now, the question is this. Next po. Which is better? Anong mas maganda? The shadow or the reality? Hello? Yung law ba o si Jesus Christ? No? Yung anino ba o yung mismong tao? Yung mismong tao, di ba mga kapatid? And my personal answer is, Jesus is better. Tama mga kapatid? Mas maganda kay Jesus. Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. Kaya nga po, marami ang na-offend at na-offend kay Lord Jesus nang dumating siya at nagsimula siyang mangaral at magturo. Bakit? Kasi sabi nila, yung turo nito, kakaiba doon sa nakagisnan namin ng mga aral, mga law, mga batas ni Moses. At para bagang sinasalungat nitong Jesus na ito, yung mga natutunan namin, sabi ng mga Pariseo at mga religious leaders. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya galit na galit sila kasi iba yung paraan ng pagtuturo ni Kristo. So, what did Jesus do? Jesus go against the flow. Sabi nga natin, Jesus go against the flow. Amen mga kapatid? Si Jesus ay talagang nga namang sumalungat doon sa nakagisnan na tradisyon ng maraming tao. Let me give you an example. Yung pong kanilang traditions and commandments sa Matthew 15 verse 1 to 9. Ang sabi nila doon, okay lang, basta hindi ka magbigay sa magulang mo. Basta yung ibigay mo sa Diyos, okay na. Sabi ni Jesus, tinan nyo, binabali nyo ang salita ng Diyos. Tama mga kapatid? Nagalit sila. Sa Mark 2:27, ito po yung namimitas yung mga alagad dahil dumaan sila sa triguhan. Ang sabi ng mga Pharisees, bawal umani. Ba't sila umaani? No? Nagalit na naman sila. Sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. May problema ba? Pero hindi nila maintindihan yon. And also in Mark 3 verse 1 to 6, pinagaling ni Jesus ang isang cripple during the Sabbath. Bawal din yon. Sa oras at araw ng pamamahinga, bawal magpagaling. Kaya kung may nakita kang kabayo mo o baka mo na nahulog sa bangin, pabayaan mo na siya dyan. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero ang sabi ni Jesus, kung hindi mo yan iaahon, mas maghihirapan ang iyong buhay. Can you amen? Amen po mga kapatid. So hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos, kaya ipinaliwanag ito ng Panginoon sa kanila. Mark chapter 3 verse 6, let's look at the story. So the Pharisees, sino po yun? The teachers of the law or the old covenant,
left the synagogue and met at once with some member of Herod's party, and they made plans to kill Jesus. Nakita niyo mga kapatid? Dahil itong Jesus na ito, ang itinuturo ay biyaya. Ang tinuturo ay salungat do sa aming mga itinuturo dati. Tingnan niyo po, pag nagturo ka ng grace or new covenant, maraming magagalit sa'yo. Tama mga kapatid? Lalo na kung hindi ka maingat sa iyong pananalita. Kasi marami kang masasagasaan, and worse, pagbabalakan kanilang alisin, chuchugihin kanila, o kaya ay papatayin. Ganun, amen? Pero take note, ha? Sino po yung mga gagawa nito? Mga relihiyoso. Mga tao ng simbahan. As sabi nila, they are religious leaders, and yet, wala silang pasubali na kung sila ay papatay o hindi. Ganun, amen mga patid? Amen po mga kapatid. Kaya ang tawag ni Jesus sa kanila ay hypocrites. Ano sa Tagalog? Hipokrito. Brood of vipers. Mga anak ng ahas. Eh ano po bang ahas? Sinungaling. Tama mga kapatid? Kaya ibig sabihin, alam ko, agree kayo. Hindi porket may hawak na Biblia, hindi porket nagtuturo ng salita ng Diyos, totoong lingkod ng Diyos. Can you amen? Amen mga kapatid? Yung iba po dyan ay nagpapanggap lamang. Can you amen? Pero malalaman mo kung nagpapanggap ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng may banal na Espiritu ng Diyos. Thank you, Jesus! Sabi ko nga po, nung kami naghahadal nila Amang, nila Tatay Elmo, sabi ko, malalaman nyo po pag mali ang tinuturo ni Pastor Gani. Pag sinabi ng Holy Spirit, mali yung sinasabi niya. Amen mga patid? Amen po mga patid. Kaya ano man ang tinuturo sa pulpito, pagkat nandyan ang banal na Espiritu, sasalain ito ng banal na Espiritu para ikaw ay matuto at lumago sa salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Kaya tingnan nyo po, sila nagalit kasi halata sa kanila na hindi malinaw ang ibig sabihin sa utos at batas ni Moses. So anong ginawa ni Jesus? Next po. Jesus redefines the law in the New Testament. Sabi nga natin, redefines. Very good. Isa pa, redefines. Yan. Ang ibig sabihin po ng redefines ay to define again or differently. No? Ibig sabihin, pinaliwanag niya ulit. Example, yung Matthew 5:21 to 22 na tinutukoy dito ay about anger and hating a brother. Sabi ng batas ni Moses, pagka ikaw ay pag ikaw ay nakapatay, ikaw ay murderer. Pero sabi ni Jesus sa Matthew 5:21, pag naggalit ka lang sa iyong kapatid, ikaw ay mamamatay tao na. Tama mga kapatid? Pangalawa, yung adultery o pangangalunya. Ang sabi nila, pag nag-commit ka ng pangangalunya, ikaw ay adulterer. Pero sabi ni Jesus, Matthew 5:28 to 27 to 28, pag tumingin ka lang na may kalaswaan sa isang babae, ikaw ay ano daw po? Nagkukumit na ng adultery saan? Sa iyong puso. Kaya walang dapat magmalinis. Can you amen? Na mas banal siya eka, mas banal siya eka. Nagalit ka nga lang, sabi ng Biblia, mamamatay tao ka na. Tama po mga kapatid? Tumingin ka lang, kahit tapatingin ka, Diyos ko, may kasalanan ka na. Kaya anong gagawin natin? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Maliwanag po mga kapatid? So malinaw, hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya Jesus redefines the law. Let me give you another example. The woman caught in adultery. Ito po yung kwento ng babae na nahuli po sa pangangalo niya. John chapter 8, verse 3 to 11. Dito po tayo magtatapos. The teacher of the law and the Pharisees, sino yun? The old covenant people, brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. Alam nyo na ang kwento. Nakita nila yung babae, nagkukumit ng pangangalo niya, kinuha nila, dinala kay Jesus. Verse 4, Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the very act of committing adultery. 5, in our law of Moses, the old covenant, ano sabi ng Moses? Commanded that such a woman must be stoned to death. Ang mga babaeng ganyan ay binabato hanggang sa mamatay. Now, what do you say? No? So, tinanong nila si Jesus, ano ang masasabi mo
So, you see, nakita nyo po yon? The law condemns and kills. Dahil pinairal nila ang law o batas, patay kaagad dapat ang babae. Tama mga kapatid? Pero hindi sila nagdadalawang isip na pumatay dahil sa utos. Can I amen? So verse 6, look at this. They said this to trap Jesus so that they could accuse him, but he bent over and wrote on the ground with his finger. Now let me explain this. Nung sinasabi nila, oh Jesus, anong masasabi mo rito? Ang ginawa ni Jesus ganito. Pumunta siya sa lupa, nagsulat siya roon. Bakit? Jesus here is trying to ease and calm the tension of the sin. Kasi yung babae, delikado. Papatayin talaga siya. Can you amen? At parang sinasabi niya, ha? Hindi ko naririnig kung ano yung mga sinasabi nyo. Kaya sumulat siya doon sa baba. Now, sabi po ng mga Bible scholar, bakit ba sumulat na lang si Jesus sa lupa? Maybe this is to remind them na ang Diyos din ay nagsulat. Tama mga kapatid? Sa dalawang tapyas ng bato, and that is the 10 Commandments. No? So nang nakita nila siguro na sumusulat siyang ganon, nakita nila at napaalalahanan sila, o sige, ang babaeng ito, na-break niya yung 7 Commandment. Ano yung ikapitong utos? Huwag kang mga ngalunya. Pero hindi nyo ba naisip na pwede nyo ring mabali ang ika-6 na utos? Ano yung ika-6? Huwag kang papatay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So ganun ang nangyari. Verse 7, as they stood there asking him question, he straightened up and said to them, ito na yung matinding tanong. Next po, verse 7, whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Can I hear amen? Sabi niya, o sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Anong resulta? Verse 8. Next po. Then, verse 8. Next. Then he bent over again and wrote on the ground. Then, when they heard this, they all left. Lahat sila nawala. One by one, the elder one first, the older one first. Jesus was left alone with the woman still standing there. So ano nang nangyari? Naubos silang lahat. Hindi sila umubra doon sa gumawa mismo ng batas. Hindi nila alam ang kausap nila, mismong ang Diyos. Ito ay walang iba kundi si Kristo. Can I amen? Amen po ba? Kasi palapakan natin ang Panginoon. So lalabas ganito eh. Binigyan ka ng Diyos ng utos, ang nangyari, ang tao mismo mas mahigpit pa kaysa sa Diyos. Mas mabagsik pa kaysa sa Diyos. Pero buti na lamang, nandun mismo ang Diyos, kaya buhay pa si ate. Tama po mga kapatid? Amen. Verse 10, he straightened up and said to her, where are they? Ha? Nasaan sila? Is there no one left to condemn you? The law kills and condemn. 11, no one, sir. She answered. Sabi ni Jesus, well then, Jesus said, I do not condemn you either. Go, but do not sin again. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So sa malinaw na paliwanag, next po, the law condemns and kills, but grace forgives and gives life. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Kung papairalin ng Diyos lagi ang batas, patay tayong lahat. Tama po mga kapatid? Salamat na lamang sa mayamang biyaya ng Diyos, nakakatayo tayo at nakapaglingkod dahil napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Shout, Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, tingnan nyo po, napakalinaw, halatang halata, hindi kabisado, hindi alam ng mga pareseyo, hindi alam ng mga teachers of the law or abogado ang tunay na gamit ng salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moses. Kaya ano nangyari? Hindi nila nagagamit ng tama ang mga batas na ito. Can you hear amen? So they are stuck, they are nakapako sa luma at matandang kasunduan or old covenant. Look at our last verse, Matthew 23, 1-4. Last verse na po. Then Jesus spoke to the crowds and to his disciple. Verse 2, the teachers of the law and the Pharisees
are the authorized interpreters of Moses' law or Old Covenant. No? Yung mga Pariseo na yan, yung mga nagpipreach na yan sa church, authorized sila na magturo. Ang sabi ni Jesus, verse 3. So, you must, what? Verse 3. So, you must obey and follow everything they tell you to do. No? Gawin ninyo yung mga itinuturo nila mula sa batas. Lahat ng sinasabi ni pastor na nasa Bible, gawin ninyo. Tama? Pero mayroong pasubali. Do not, however, look at that, imitate their actions. Bakit? Because they don't practice what they preach. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? So wag niyong gagawin yung kanilang ginagawa. Ang gawin niyo na lang yung kanilang mga sinasabi sapagkat walang problema ang salita ng Diyos. Can I hear amen? Pero wag mo silang gayahin kasi hindi nila ginagawa ang kanilang ipinapangaral. Verse 4, last verse, sabay-sabay. They tie onto people's back loads that are heavy and hard to carry, yet they aren't willing to even lift a finger to help them carry those loads. Tama mga kapatid? Imbis na tulungan ng mga tao, mas pinapabigat pa nila, mas pinapahirapan pa nila ang mga batas na ito. They are twisting and bending the law para sa kanilang sariling pakinabang. Can you amen? Amen po mga kapatid? Kaya anong mas maganda? Yung Old Covenant o yung New Covenant? The New Covenant. Palapakan naman natin ng Diyos na buhay. So, next is a quick recap. Nakakaisa pa lang po tayo on what makes the New Covenant grace a better covenant. Ano po yung number 1, everybody? Seeing the better picture. Hindi na anino ang nakikita mo ngayon. Ito na po ay ang realidad. Walang iba kundi si Kristo. Can you hear amen? Tatanungin ko kayo, saan mas magandang manood? Sa 4K Crystal UHD LED Smart TV o sa black and white na TV? Saan po? Sa Smart TV. Tama ba, kapatid? Doon sa colored na TV. Bakit? Kasi sa panahon na yan, mas maganda at mas maganda ang nakita mong picture sa iyong pinapanood. Ganon din po sa New Covenant. We are seeing the better picture. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So, question, which is better? Old or New Covenant? Ano pong mas maganda? Lakasan natin, old or new? New Covenant. Pumalakpak po ang naniniwala that the New Covenant is better. Amen po mga kapatid? So next week po, to be continued, may 4 pa po tayo about what makes the New Covenant better. So ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, in Christ, I am living under the new and better covenant. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Tayo po'y mamuhay simula ngayon sa napakaganda, napakainam na mga pangako ni Kristo. Can you hear amen? Ang problema ang tao kaya lagi nawawala ng pabor, nawawala ng pagpapala, nakakalimutan niyang humingi sa Diyos. Can you hear amen? Kaya dapat po, wag natin pawawalan ang kagandahan loob ng Diyos sa ating buhay. Lagi tayong lumapit sa Kanya at mamuhay sa ilalim ng mabuting kasunduan. Amen po. Let us pray. Father, we thank you for your goodness. We thank you for you have given us this wonderful lesson na kung saan, Panginoon, dahil kay Kristo, hindi na po kami nangangapa sa dilim. Hindi na kami nangangapa sa mga turo na gaya ng isang anino na malabo at nakalilito. At minsan pa'y nagbibigay sa amin ng takot. Bagkus, Panginoon, thank you for the reality, not the shadow. The reality or katuparan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. And Lord, thank you sapagkat sa oras na ito, we can see better pictures sa lahat ng mga pangako mo. Na noon hindi kami makapaniwala na kaya mo kaming gawing super blessed. Dati ang gusto lang namin bless. Pero Lord, thank you. You are making us even more blessed, super blessed. Not just happy, but happier than happy in this life. Kaya Panginoon, thank you so much for opening our eyes, seeing the best and the better things that are in store for your people and for your children.
Panginoon, salamat po sapagkat narito ang aking mga kapatid at narinig po nila ang iyong mabuting mensahe. Dalangin po namin na patuloy po na maging kayamanan nito para sa amin. Itanim mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at spirito upang ito'y lumago at dumami pa at magamit namin sa aming buhay. Panginoon, maingat namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba in Jesus' name, at lahat ng pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? In Christ I am living under the new and better covenant. To God be all the glory. Are you blessed? Super. So kung kayo po yung napagpala, pagpalain po natin ang gawain ng Panginoon. To God be all the glory.